life ni David ang kusog sa iyang kinabuhi mao ang Ginoo. You know, when David said, the Lord is the strength of his life, it means that God is the source of his energy. He is the source of his power. Ang Diyos ang source sa iyang paglaom ug sa iyang kaisog. The reason nga si David nagmaisugon siya samtang naa siya dinhi samtang siya mga igsoon na pa sa yuta, because ang Diyos ang kusog sa iyang kinabuhi. You know what, pinaagi diya sa Ginoo mga igsoon, kita makalahutay. Bisan nga naay mga nagkalailahi nga mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, kita pwede kaayo makalahutay because the Lord is the strength of our lives. Amen? Through God, we can stand. Makabarug ta, makatindog ta. Okay? Bisan nga daghan kaayo og mga temptation. Often, we are tempted to compromise. But because the Lord is the strength of our life, pwede ta makatindog. Through God, we can overcome. Ma-overcome nato bisag unsay mga storms sa kinabuhi. Able nato ma-overcome ang mga bisag unsa nga mga tentasyon because the Lord is the strength of our life. And through God we can triumph. Pwede kita magmadaugon sa atong kinabuhi because the Lord is the strength of our life. Pero mga igsoon, dinhi nato makita ang sikreto. Okay? Now we know already that the source of our strength is the Lord. But the question is how to acquire the strength of the Lord. How to obtain the strength of God. Gihatag ni David ang sikreto. Since the Lord is the strength of his life, unsay gibuhat ni David aron ma-acquire niya ang kusog sa Ginoo. Na din sa versikulo 14. Kung inyong tanawon sa versikulo 14, ang giingon ni David mga igsoon is this: wait on the Lord. Be of good courage. The Bible says, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. To acquire the strength of the Lord, you must wait on the Lord. Ang secret para ma-obtain mo ang kusog sa Ginoo mga igsoon, kinahanglan ka magkat-on sa imong kaugalingon nga magpaabot ka diha sa Ginoo. Isaiah chapter 40 verse 31. Let's go there. Isaiah chapter 40 in verse 31 says, but they that wait upon the Lord, notice, shall renew their strength. Ang sekreto aron makuha nimo, mabatunan nimo ang kusog sa Ginoo, you must learn to wait on the Lord. And those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Why waiting on the Lord gives strength to your life? Nganong ang kaning paghulat nato diha sa Ginoo maghatag nig kusog sa imong kinabuhi. Tagaan ta mo mga igala og tulo ka reason. Nganong kaning maghulat ta sa Ginoo maka-obtain ni siya, makahatag nig kusog sa imong kinabuhi because of this. Number one, when you wait on the Lord, you learn to lean on the Lord. What benefit to waiting on God? One benefit, point number one. One benefit to waiting on God is that our strength increases because we lean on Him to provide the strength. Amen? Philippians 4:13 reveals, gingon ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Tayo mga uban po ng mga verse, mga igala sa Biblia that reminds us na kita mahimo kitang lig-on tungod sa Ginoo. We can only be strong because of God. Amen? Kung wala ang Diyos sa kinabuhi sa tao, that person is weak. That person cannot stand. That person cannot endure trials.
that person cannot overcome temptation. So he must have God in his life. But in order to obtain the strength of the Lord, he must learn to wait on the Lord. When you wait on God, God will teach you to lean on Him. Kasabot mo lean? Tudluan ka sa Ginoo because na kay ginapaabot sa Ginoo. Samtang ikaw na kay ginapaabot sa Ginoo, ikaw tudluan ka sa Ginoo nga musandig ka sa iya ha. Murest ka diha sa Ginoo. Musalig ka diha sa iya. Amen? Diba ang Biblia nagsulti, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Amen? So that's point number 1. One benefit to waiting on God is that our strength increases. The more mo increase, madungagan ang imong kusog nga naman kaysa imuhang pagpaabot sa Ginoo, paghulat sa Ginoo, ikaw nakakaton nga musandig diha sa iya ha. Amen? Maghulat mga kanunay sa signal. Ay haraman ka mga igsoon maghimo og action kung naa ni siya i-manifest sa imuha. Hangtod walay mo show up sa imuha or kanang revelation ihatag ang Ginoo sa madili ka maghimo og decision. Amen? So you learn to lean on Him. That's why your strength increases. Now, nasabtan ninyo why the Bible says, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. The more ka mo lean sa Ginoo, the more ang kusog nimo madungagan. Number 2, mga igsoon, another benefit of waiting on God is you learn humility in life. So one of the greatest benefits to waiting on God has been the lesson of humility. Mao siguro ni mga igsoon nga pag natay pangayoon sa Ginoo, dili ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo sa ato ang kalendaryo, sa ato ang timetable, sa ato ang kaning gusto nga mahitabo. Amen? Oo. So pinaagi mga igsoon ana, kita ginatudluan sa Ginoo not to be arrogant, not to be proud sa ato ang sarili, but to humble ourselves. Waiting on God helps us to be humble. Did you know that the Bible talks about the importance of humility in our lives and how God requires it sa iyahang mga katawhan? Let's read from the scripture, James chapter 4 in verse number 6. Let's go there. James chapter 4 in verse number 6. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon din ni mga igsoon, tanawan ninyo, ngano ang maghulat ka sa Ginoo, makahatag siya kusog sa imong kinabuhi. Because when you wait on God, God teaches you to be humble. And when you learn humility sa imuhang kaugalingon, God gives more grace to your life. Did you hear? Maghumble ka, the more katagaan sa Dios sa iyang grasya. Tanaw mo, more? The Bible did not just says, but He giveth grace, but the Bible says, but He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. The benefit of waiting is you yourself, makakaton ka magpaubos. Kaysa panahon gusto ka mga igsoon, muak sa imuhang gusto nimo, ikaw, tudluan na po ka sa Ginoo sana siya, pagpaubos. Amen? Until mga igsoon, dili na ikaw mga igsoon ang mag-command sa imong, dili na ang imong gusto ang masunod na. Kay kada panahon nga gusto ka, makig-argue sa Ginoo, Lord, ipaubos man ka sa Ginoo. So, papiliyon ka sa Ginoo. Ikaw magpaubos sa imong kagalingon o ang Ginoo ang magpaubos sa imo. If you learn humility, balik, He giveth more grace to your life. Because God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. That's why waiting on God increases strength sa imong kinabuhi. The reason David, nakaingon siya, the Lord is the strength of his life because he learned to wait on the Lord. Sa conclusion sa iyahang gisulat sa Psalm 27, iyahang gi-challenge ang mga katawan sa Diyos to wait on the Lord.
Because that's the secret of strength. Amen? Now, isa pa ka verse. There's a verse number 10. James chapter 4, dito sa verse 6 to. Let's go to verse number 10. Now, kani, ang giyon sa pulong sa Diyos. Magbasa tanin yung mga higala. James chapter 4, verse 6. Tanaw niyo din. The Bible says, humble yourselves. So, ikaw ang magpaubos sa imong kaugalingon. Dili ang Diyos. Ang paminaw, ang gusto sa Ginoo, ikaw ang magpaubos sa imong kaugalingon. Until you learn to humble yourself, paminaw, kung dili ka hangtod magkaton, hangtod di ka makakaton, magpaubos sa imong kaugalingon, ang Dios ang magpaubos sa imuha. Okay? Now lisod, kung ang Dios ang magpaubos sa atuha. Kay unsa niyang gibuhat kay King Nebuchadnezzar, buhaton po niya na sa ato ang mga igsoon. Sometimes kuwaon sa Ginoo tanan sa ato. You know, sometimes sugod ang mga butang, kanang natay mga ginasaligan nga mga tao. Sometimes kung natay kwarta, it will make a person proud and arrogant. So ang Dios nagsulti ana sa iya, humble yourself. Dili siya magpaubos, nga naman apa may kwarta. Mingon Ginoo, humble yourself. Dili siya magpaubos, nga naman naman siya mga ginasaligan nga mga tao. Until mag-learn siya, kung dili siya magkaton magpaubos, ipaubos siya sa Ginoo. Pag ipaubos na siya sa Ginoo, ang expectation sa Ginoo, mag-learn na siya, magpaubos sa iyang kaugalingon. Siya na. Amen? Kita ang magpaubos sa tuwang kaugalingon in the sight of the Lord. When you humble yourself in the sight of the Lord, tanawa, ang promise sa Ginoo, He shall lift you up. Yung nanin bato sa Ginoo, say kung dili ta mag-learn og humility, paubos, pagpaubos, ang Dios magpaubos sa tuwa. Kunya kanang nanata diya sa ubos, kung makakato na ta magpaubos sa tuwa galingon, hinahinay tindog ka sa Ginoo. Amen? So dili nato pabuton ang Ginoo ang magpaubos sa tuwa. Every time when we are tempted to unsa may iso nga nang matintal ta nga magpagarbo sa atong kaugalingon, ipaubos nato ang atong kaugalingon. And the Lord will lift you up. Amen? So the benefits of waiting on God is it will teach you to be humble. 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter number 5. Tanawin niyo dapat 1 Peter chapter 5 in verse number 5. The Bible says, likewise ye younger, kamo mga batanon, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Amen? Humility is not easy. Why? Because every person has pride. Humility is tough, but God is perfectly clear where humility is concerned. Importante, bisag lisod, tudluan nato atong kaugalingon magpaubos because God commands us to be humble. Amen? We are to be like Jesus in service. Kinala nga parehata kay Jesucristo when it comes to obedience. Dapat sama ta kang Jesucristo when it comes to self-sacrifice mga igsoon because humility glorifies the Lord. Kana magpaubos sa it will glorify God. So waiting for God to move in our lives is allowing Him nga siya ang mag-take control sa ato ang kinabuhi. Amen? Sa ato ang mind, sa ato ang heart, sa ato ang mga buhaton nato sa kinabuhi, i-allow nato siya ang mag-control sa ato ang kinabuhi. And then number 3 mga igsoon, waiting on God. Waiting on God are times in your life to build faith. Increase our confidence in Him and grow spiritually. So kanang maghulat ta diha sa Ginoo, mao day na ang mga panahon sa atong kinabuhi nga matukod, malig-on ang atuang pagtuo. Di ba sa kita bano gusto nato bano nga pag naatay need, diha dayon pagbuon dayon sa Ginoo. But most of the time dili biya ingon na mahitabo. Sa panahon nga gikinahanglan na kayo nato mga igsoon ng provision, dili pag yun maabot ang provision diha. Ngano man, binaton pag yun sa Ginoo ang imuhang pagtuo, imong pagsalig sa iya ha. Dili ba? So kanang pagpaabot nato, paghulat nato diha sa Ginoo may gala, it will build our faith. It will also increase our confidence to the Lord and it will help us to grow spiritually.
Okay? So nindot di ay ang mga benepisyo aning magpaabot ta sa Ginoo. Nga naman, it will give strength sa tuang life. Ang nakatago di aning maghulat ta sa Ginoo may gala is we learn to lean on Him, we learn the lesson of humility, and it will build our faith, increase our confidence, and it will help us to grow spiritually. Amen. Now, kung kanina anani sa imuha tanan, you learn to lean on God, you learn to humble yourself, and then may son na build na imong faith, nadungagan na imong confidence diya sa Ginoo, and nag-grow na ka spiritually. Unsa may makita sa imong son? Diha makita nga ikaw nakusgan na ka. Amen? Yan naman sa imong life, nagkakuna ka magsalig sa Ginoo. Sa imong life may gala, dili na ka arrogant, dili na ka proud, dili na ka haughty, humble na ka. Unya diya sa imong life may gala, naliko na imong pagtuo. Na-develop ang imong confidence diya sa Ginoo. Pag nakakay problema, dili na ka mataranta, dili na ka magpanik, dili na ka mapuno sa kan. Di ba pareha diri sa Bible, sa gingon ni David, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ang kinsa man kumahadlok, the Lord is the strength of my life. Nga naman, na-develop ang confidence ni David diya sa Ginoo, na-learn na niya na. Because what happened, ang iyang gikuhaan o basis sa iyang experience, may gila, ang katungpas niya nga mga past victories niya. Katong kaniadto gitabangan siya sa Ginoo, God gave him victory and he believed. Nga kung unsay mga pagsuway nga atubangon na pud niya karon, kay balo na siya. Ang Ginoo ang magtabang sa iya. Na-develop yung confidence and nag-grow siya spiritually. That's why waiting on the Lord gives strength to his life. Amen? Question, how long do I wait on God? Well, wait as long as it takes. Ano, buhaton sa Diyos may gala. Kung sa iyong gusto nga buhaton, no matter what. Amen? The right, paminaw, hulat. Pag hulat lang sa Ginoo, the right person will show up. The right job will show up. Ang mga tama nga mga butang may gala, ngayon mo ang ipangatloy sa mong kinabuhi, it will show up in His time. Amen? Wait as long as it takes. Why? Because the Bible says, Isaiah 46 verse 10, let's go quickly. Isaiah chapter 46 in verse number 10, the Bible says, ingon na ni, buhaton mo gusto Ginoo sa iyong gusto nga buhaton may gala mo, ang duty nimo, wala na ka sa iyong signal, wait, nakay-desire, nada sa unahan, wa pa ka nabot tira, okay, dalhon ka sa Ginoo mga igsoon, ana nga destination, paabot lang ka sa Ginoo mga igsoon, padulong ka diha. Amen? Pero napakay mga atubangon, napakay mga agian nga mga challenges. Paabot lang. Kay samtang ikaw ang nagapaabot nga ang imuhang tinguha sa kinabuhi, ihatag sa Ginoo mga igsoon, samtang ikaw galakaw diha sa dalan nga gihatag sa imuha, God also will provide what you need. Ana nga dalan diha ay mong ginalakwan. Amen? The Bible says so, declaring the end from the beginning. And from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Kita niyo na, ang Diyos nagsulti, ang akong kabubuton mutindog, o buhaton nako ang tanan nga gusto nako. Unsa ang pleasing, unsa ang gusto niya, unsa ang maayo sa iyang pananaw, buhaton na sa Ginoo. Mo nang ikaw wa man ka kapalo sa tanan nga gusto buhaton sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, naman pud kay mga desire, then mga igsoon, unsa ang gusto buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi, salig lang kasayahan. Amen. Unya paabot lang sa iyaha sa right timing. Okay? So what can I do while I am waiting? Number 1, unsa may buhaton ako pastor samtang ako gapaabot ko? Number 1, pray. Pagampo. Pray for guidance. Pray for strength. Pray for God's will to be done. Amen? Ask God to place peace in your heart. Pangayo sa Ginoo may kalinaw diya sa imong kasing-kasing about waiting. Pangayo sa Ginoo magay faith kay magikinahanglan nga ikaw samtang ikaw gapaabot ka nga tubagon sa Ginoo imong desire, dili ka mo give up. Amen? Ask God to give you faith. Kaya nga naman, i-guide ka sa Ginoo. Amen? Number 2, read your Bible. Read your Bible. Tuni ang pulong sa Diyos, especially ang iyang mga promises.
Usa sa mga promise sa Ginoo may gala, Deuteronomy chapter 31 verse 6, He will never leave you nor forsake you. Amen? Kana gi-repeat na siya sa gisulat ni Pablo sa Hebrews chapter number 13 verse number 5. He will never leave you nor forsake you. He will be with you through the entire waiting process. Ubanan maka sa Ginoo may gala. Sa imuang waiting process mo, ginaubanan ka sa Ginoo. Dalhon ka sa Ginoo diha kanunay sa taba. Mo na ayaw jud og katintal. Bisan wa pa ning abot ang imuhang gipangayo sa Ginoo, ayaw katintal nga mugawas ka sa dalan. Amen? Stay. Ginaubanan ka sa Ginoo. Pray always. Ikatulo, worship. Worship. So pray, read your Bible. Ikatulo, worship. You know what? If you worship God, the waiting becomes easier. Kana mga wagasimba maigsoon, they are impatient. They want to do things their own, they want to do things their way. Di sila kapaabot sa Ginoo. Gusto nila, diya dayon, mahitabo. Gusto nila nga, kung silang gusto, matuman dayon. Basta dili ka faithful ka worship sa Ginoo may gala, maglisod yung ka-aning, mag-aning waiting. But when you worship God, the waiting becomes easier. So no, ikaw pa, create a blessing list. Create a blessing list. Dili buti pasabot nga nakaitinguha, wala pagitagbo sa Ginoo, wa kag panalaginan sa Ginoo. May paminaw mo samtang ikaw ginadala ka sa Ginoo, padulong diha sa imong tinguha nimo, sa imong pangandoy nimo, sa imong kinabuhi. Diha pa lang sa imong ginalakwan nimo, ginapanalanginan na ka sa Ginoo. So ang imong buhaton mga igsoon, write down everything good that God has blessed you with. Isulat ninyo sa papel or sa notebook, mga igsoon, ang mga butang, no? Nga kung asa gipanalanginan ka sa Ginoo, matag butang. Amen. Keep the list handy and look it over as often as needed. So magsulat ka may gala katong mga butang kung asa ka gipanalanginan sa Ginoo niya. Balikon to nimo basa, basahon to nimo kanunay every day. Basahon to nimo kanunay. Katong mga panalangin gihatag sa Ginoo sa imo. Amen. Sunod, last, start a gratitude journal. Start a gratitude journal. So what can I do while I am waiting? Una, magampo ka. Pray for God's guidance. Okay? Read your Bible. Worship God. Create a blessing list. And then start a gratitude journal or daily gratitude list. Isulat gyapon ninyo may gala everything that you have to be thankful for each day. Unsa man ang mga butang imong ginapasalamatan mga igsoon matag adlaw. Mao na sila isulat nimo. Amen? Ngano man, it will encourage you. It will encourage you to trust God more, to thank God more. Nga naman, dihan mo makita may gala, God has been so good to your life. Amen. Sa kita, mag-focus lang ta sa atong desire na to. Wala magigitagbo sa Ginoo ako ang gipangayo na ako. Wala ka kabanta may igsoon. Daghan nagpanalangin. Gihatag ang Ginoo sa imuha. Daghang mga needs na gi-provide niya sa imuha. Amen. Kita, we are so kaningkuan kayo. Focus lang ta atong desire na to. Kunya muso mo ingon dayon ta, dili ko pinangga sa Ginoo. Ay ang Ginoo very partial ang Ginoo. Maayo lang siya sa uban nga mga Kristohan pero sa ako dili siya maayo. Well, look, tanawang imong kinabuhi. Paano ka gipanalanginan sa Ginoo? You have so much reason to be thankful for mga igsoon. Daghan kag rason nga magpasalamat sa Ginoo because wala ka gipasagdahan sa Ginoo. Pinakato imong gipangayo sa Ginoo may gala, paminaw, imuha magutong gusto. Pero wala naging walang Ginoo, dili niya ihatag imong gusto. Okay? Ginaagi lang kaniya sa proseso. Kita atat kita gusto na hinta. Lord, ano sa man imong ihatag sa ako, Lord? Lord, gusto na ko makuan, Lord. Gusto na ko makita trabaho. Lord, gusto na ko mauyab. Lord, gusto na ko maminyo. Lord, gusto na ko yani nga puta. Lord, gusto na ko Lord gan nga mubom ako negosyo. Lord, kano sa man mahitabo Ginoo? Usay kapoy ang magpaabot may gala but worth it siya. Amen. Because ang blessing kung maghulat ka sa Ginoo, it will increase strength to your life. Amen. Muna day that wait upon the Lord shall renew their strength. So in conclusion mga igala, sa ato ang mensahe karon, waiting on God can be hard, but the benefits of doing so are immeasurable. Di nimo ma-measure, di nimo masukot, di nimo masukod. Immeasurable. Okay? Now, kana magsalig ta sa Ginoo sa mga maayong nga panahon sa atong kinabuhi, dali ra kayo na. Amen? Kana walay mga problema,
Wala tayo financial crisis at sayo na kayo magsalig sa Ginoo mga igsoon, but waiting for Him to move during trying times is hard. Labi na kay mga problema, nya nakikipangayo sa Ginoo, nya gusto sa Ginoo maghulat pa jud ka sa iya ha. Mao na lisod, amen. Ngano man kay baluta nga mao na gid ni ang kaning deadline, mao na gid ni ang tingbayad nya wa patay kwarta mga igsoon. Amen. Dili ba lisod kayo? Medyo idaran na taw nya hangtod karon murag wa pa man tay uyab. Di ba? Or idaran ako, pagyapon ko na minyo. That's why, dahil mga uban mga igsoon, mag-unsa sila. Unsa sila. Manguyab na lang sila bisag kinsa. They will become desperate. Bisag kinsa na lang. Hala, basta. Babae, basta. Lalaki, mao na na. Amen. Unya ilang ihatag, ang ilang kaugalingon may gala over immorality. Mahulog sila sa sala. Amen. Mao na nagakahitabo ka na may gala because they do not want to wait on the Lord. Kamu mga church members, kung saan ninyo mga tinguhan ninyo, wait on the Lord. Kamu mga young people, wait on the Lord. Because waiting on God increases strength in our life. Okay? When review lang ta kadali, because when we wait on the Lord, paminaw, as we wait, we learn to lean on Him. Kasalig ba yung ka sa Ginoo? Then dapat willing ka maghulat sa iya. Amen? As we wait, we learn to follow His directive and His leading. We are humble. Kaya naman, pag-agad naman ta sa iyong leading. Dili man ta maglihok, hangtod walay leading sa Ginoo. Di ba? Amen. Ikatulo, as we wait, we build our faith. It will increase our confidence and we grow spiritually. So check na lang sa imong kaugalingon karon. Nag-mature ba ka? Aning. Are you being patient? Or are you impatient? Hello? Katong mga impatient, nahulog sa sala. Katong mga patient, paminaw mo, katong mga patient nga mga Kristohanon, nadungagan ang ilang kusog. They are blessed. Ikaw magpili. Maghulat ka o mag-shortcut ka? Maghulat ka or overtake ka ni mga Ginoo? It's up to you. Kung overtake ka ni mga Ginoo, maguna-una ka sa Ginoo mga igala, paminaw, mahulog ka sa sala. And God will not bless you. Pero kung maghulat ka na sa Ginoo, sa iyang timing mga igsoon, daghang benefit, panalanginan pagit ka sa Ginoo. Ikaw magpili.